Again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang gusto atang sundan ni Baste Duterte ang yapak ng kanyang ama. So, from mayor, rekta agad presidente. Gusto ata ni Baste, ganun yung atake. So, ngayon ito, nagpahiwatig na si Baste na siya daw po ay tatakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas sa 2028. Siguro, kaya niya nasabi yon dahil malapit na atang ma-impeach ang kanyang impactang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iisipan nila, sino ba yung tatakbo? Si Baste or si Pulong? Ito naman kasing si Pulong, nga pagpapakita nga lang dyan sa ICI, hindi magawa. So, paano pa kaya siya pagkakatiwalaan in terms of transparency and accountability ng mamamayang Pilipino kung sa ICI pa lang, hindi na nga siya nagpapakita. So, malamang X na. Ngayon, itong si Baste, ay naku, mga minamahal, si Baste ba? Yung ano ba naman tong ano ba tong lineup na naiisip nila? Anyway, sino ba yung magiging vice presidente mo, Baste? Sino yung magiging senador mo? Ay nako. Anyway, sabi dito, Baste Duterte, hiling ko lang suportahan niyo ako sa 2028 election. Babaguhin natin ang sinira ni Marcos. So, yan po yung pahayag ni Baste Duterte, sa kanya mga taga-suporta. So, parang meron siyang parang nang-hypnotize itong si itong si Baste Duterte. Ngayon tanong natin, okay, sige, tatakbo kang presidente. Fit ka ba na tumakbo? Yung edad mo, sakto na ba? Kung sakto naman, ang pangalawang tanong natin dito, may malinaw ka bang economic plan? Meron ka bang foreign policy competence? Kasi, in terms of foreign policy, baka mamaya magaya na naman tayo before na binubuli tayo ng China, hindi tayo nakikialam, wala tayong imik. To the point na yung ginagawa, 'di ba, ng mga senador na kaalyado ni former President Duterte, tinatago sa atin yung totoong balita. Pansinin ninyo, yung spokesperson lang ang merong honor na magsalita sa mga nangyayari sa karagatan ng West Philippine Sea. So, anyway, bukod sa meron ka bang economic plan, bukod sa meron ka bang foreign policy, ang pangatlo nating tanong dito, meron ka na bang experience sa mga crisis management? Diba? Katulad nito ngayon, ano yung nangyayari sa atin? Tawag dito, madami ang unemployed, 'di ba? So, meron ka bang mga experience para sa ama mo yung pandemonyo, 'di ba? So meron ka bang experience sa mga ganon? Yung isang malaking dagok na problema ay sinolusyonan. Hindi na yung tatay mo nga hindi nga sinolusyonan yung yung pandemonyo na problema kasi ginawa pa ninyong negosyo, 'di ba? So nirerespeto mo ba ang ating institusyon? So, malamang hindi, 'di ba? So, ngayon, ito yung tanong natin ulit. Tatakbo ang presidente, pero nasaan nga ba ang iyong plataforma? Wala nga tayong naririnig na nihaw-nihaw na team building mo dyan eh. 'Di ba? Wala tayong naririnig na concrete national agenda plan dito sa bibig ni Baste Duterte. I don't think so, mga minamahal, if it is for clout, 'di ba? Hindi natin alam. Kasi kung usapang record, wala tayong makitang malino na programa ni Baste. Yung consistent na plan, plans in communication, naijud, mga minamahal. Tapos yung transparent building, naijud, yung measurable outcomes, wala tayong makita. So, kung nakikita natin yung mga bagay na productive naman, bakit hindi nyo iboto? 'Di ba? Pero kung wala naman tayong nakikita, 'di ba, leadership niya pa nga lang dyan sa Davao, napapabayaan niya na, 'di ba? So, ito hindi to chismis Ito matagal na tong tanong na ibinabato sa kanya. Yung visibility and engagement. Kasi maraming Davaoenyo, mga minamahal, ang nagtatanong, nasaan ang mayor sa mga critical na usapin. So, dapat, if you are a leader, di ba, mayor ka nga leadership is also a presence. Hindi lang rallies, di ba? Hindi lang policy briefing, city plans, crisis response. Dapat, you should show up in the difficult times and in the difficult moment. Diba? Dapat, nag-show up ka. Pangalawa, wala tayong nakikitang program clarity.
Diba? Ano ang signature program ng kasalukuyang mayor ng Davao ngayon? Ano ang malinaw na long-term plan niya in terms of traffic, housing, jobs, health, disaster? So, diba, kung mayor ka lang, mayor ka pa nga lang, kung mayor ka pa nga lang, tapos wala na tayong nakikitang mga bagay na ganyan, so bakit ka pa tatakbo? Diba? And also, yung transparency and accountability. May mga nagtatanong in terms of procurement, diba, spending priorities at public disclosure. Hindi sapat ang tiwala. Oo, pagtiwalaan nyo ako, may documentation, report, briefing. Pagkatiwalaan nyo ako nandyan, hindi sapat yun eh, di ba? Kapag mayroong syempre tatanungin, di ba, mga minamahal, yung procurement, yung spending, mo, priorities mo, tapos yung public disclosure mo, dapat ibigay mo lahat. Di ba, mga minamahal? At napansin nyo din ba na mas nangingibabaw ang mga shock statement and provocative sound bites kaysa sa pulisiya ni ni Baste Duterte. So, presidency is not about being loud. Hindi natin kailangan ng presidente na madaldal jud, 'di ba? Di rin natin ito kinahanglan. Ang kailangan natin, mga minamahal, it is about being clear, 'di ba? Competent and also consistent. So, para sa presidente, kailangan natin na mayroon siyang malinaw na konkretong plano sa bansang Pilipinas. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, sa nakikita natin kay Baste, wala. Hindi naman masamang mangarap, ha. Sige, okay. Pangarap mo yan, eh. 'Di ba? Medyo yung aircon natin. Pangarap mo yan, eh, 'di ba? Wala namang masamang mag-ambisyon kasi yan yung gusto mo, 'di ba? Pero kung sa Davao pa nga lang, madami ka ng mga unresolved question, so bakit pa namin ipagkakatiwala ang bansang Pilipinas sa'yo? Gets ninyo, mga minamahal? So, timings matter, di ba? Habang maingay ang politika, lumalabas yung mga gatong pahayag. Tapos wala pa silang mga malinaw na polisiya. Wala silang hindi natin gets tong ugali ng mga Duterte, mga minamahal. Nagmumukha lang talaga silang papansin. For clout, di ba? Hindi natin sinisira si Baste. Ang ating hinihingi lang dito, mga minamahal, is yung katotohanan. Bukod sa katotohanan, track record, concrete plan, and accountability. So, kung gusto mo tumakbo, then go ahead. Pero you must show up. Diba kung ano yung mga hinihingi namin? Kaya mga minamahal, yung pagiging presidente, hindi dapat yan namamana sa pilido, diba? Or sa pa-viral effect. Hindi dapat ganun eh. Yung presidente, dapat una, ready ka, 'di ba? Pero kung kulang ka sa record, wala kang plano, huwag mo nang idamay ang bansang Pilipinas. Kawawa naman kami, uy. O maawa ka sa amin, 'di ba? Dapat ganun, Baste. Anyway, yun lamang po, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.